Grabe na talaga yung lantaran ngayon ano, ng panggogoyo ng gobyernong ito. Halos lahat nakatutok na dito. Ang daming problema ng bansa natin pero ganito yung nangyayari. Tignan niyo naman 'no, kahit yung sinasabi nilang search and retrieval operation dito nga sa missing Sabongero, sabay tignan niyo naman oh, isa itong malaking panloloko. Tingnan niyo, unang-una hindi ko alam kung sino ang nag-submit ng video na ito sa mga mainstream media. Baka itong mga ano din ano ho, parang ito ay kuha din from a drone. Siyempre walang sounds. Hindi natin alam kung anong pinag-uusapan nila diyan. Tingnan, very calculated yung kanilang mga move. Tignan ninyo yung na-retrieve nila. Ayan oh. Ganyan ba ang 4 years na nasa lake bed? Panay lahat ng ano nila, putol na videos, hindi mo maintindihan paano nila nakuha. Wala bang live? O ayan, may drone sila diyan. Okay, tapos may mga nagdo-document kuno. 'Di natin alam kung galing ba talaga sa lake bed yung mga 'to o alam mo yung maalala ko tuloy yung ginagawa ni former President Erap Estrada na nagtapon muna sila ng mga basura sa Pasig River tapos ivi-video nila na kunwari pinupulot nila, eh, wala, eh, walang yung normal na live video para makita natin paano nila nakuha yan kasi sako pa lang napakabago, oh. Red ang sako, 4 years po. In fact, 'pag magbasa tayo sa mga comments, karamihan, majority ng mga kababayan natin ay hindi talaga naniniwala o hindi man lang nilumot or linumot yung sako, dapat nagkulay green yung mga ibang parts. Nung walang gumagalaw sa paghanap, ang daming sinasabi ng mga tao, ayan, may mga tanga talaga. Yan. Kung matagal na yan, dapat hindi muna hahawakan yung sako na yan, eh, mukhang bago yung sako. Ano ba itsura ng rice sack after 4 years na buried in the lake bed? So, sabi dito, after 4 years in the lake bed, a rice sack would likely undergo significant changes due to aquatic environment. Ito yung mga possible na scenario. Disintegration. Talagang gutay-gutay po yan. As in, gutay-gutay. Hindi po yung saan ka nakakita? O, dito pa sa video na to, tingnan nyo. O, ito. Ewan ko, sinubmit na naman nila sa media. Wala na namang sound. Hindi natin alam ano pinag-uusapan. Tingnan ninyo, may mag-Q pa na. Oh, ganun nyo, ganun nyo. Tingnan nyo. Ay na, buo-buo yung sako. O, yan, may puti pa, oh. Black dito pero puti doon. Kailan kayo hindi talaga maalis sa isip ng tao. Tignan niyo, parang buo-buo pa. Oh, ayan puti dito sa ilalim. Oh, may magki-Q dito. May magsisignal. Oh, ayan. Sabi, alugin nyo. Nung inalog. Oh. Nung inalog, nabuking sila na may puti doon. Puti yung sa ilalim. Oh, ayan. Ibig sabihin, kailalagay lang nila yan. Ito yung nasa ilalim na part, tapos itong puti na ito yung nasa ibabaw. Kasi puti. Bagong-bago yung sako. Ayan oh, puti. Huling-huli sila sa video. O yan oh, huli kayo sa akto. Pinagloloko nyo yung taong bayan. Ito yung binuhat nila mula dito. Tapos tingnan ninyo, grabe talaga kayo saan kayo galing? Paano nyo? Hindi man lang basa yung mga damit ng mga to. Akala ko diver kayo. Saan nyo kinuha? Anong spot yan? Oh, ayan oh. Anong ginagawa ninyo? Ba't ninyo ginaganyan? Hindi, magkalasog-lasog pa yan. Ano yun? Buo ba yung buto o disintegrated na yan? Kasi, tinanong nga natin, ang sako, after 4 years, magbo-broken down yan. Ibig sabihin, lasog-lasog na yan. Dapat hindi na recognizable yung sako na yan. Ano na siya eh, pag hinila mo na yan, after 4 years, pag kinuha mo yan sa lake bed, hindi yan buo na makukuha mo kagaya ng ginagawa nila dito. Ayan oh, buo-buo na binuhat nila. Tingnan niyo. Tingnan yung pagkabuhat nila. Napakatibay. Napakatibay oh. After 4 years, hindi mo mabuhat ng ganyan yan. Magkalasog-lasog yan. Oh, saan kayo galing? Bakit
Bakit parang ano lang yan? Kala ko ba tinapon at nasa ilalim ng lake bed? Eh, bakit parang ang babaw naman ng pinagkuhanan ninyo yan? Bakit niyo binubuksan? Asan yung soko? 'Di ba pinagloloko niyo talaga yung taong bayan dito. Ano yan? Ba't niyo ginaganyan? Pieces of evidence yan. Hindi niyo dapat ginagalaw ng ganyan, mga tanga. Oh, sabi sa comments, bakit walang gloves? Hindi otoridad ang magbukas niyan, 'di ba? Tama. Yung 3 years na pero buo pa rin ang sako. Grabe kayo manggoyo ng taong bayan. Puti oh. Buo. Oh, Bok, yung part kasi na yan, hindi pa rin nga kasi binubuksan itong sako sa harap ng media. So wala kami Oh, hindi pa binubuksan sa harap ng media. clear idea kung ano laman ng sako at kung anong itsura nito. In fact, we're not even sure kung buto nga ba talaga yung laman ng mga sako. Hindi nila ipapakita yan sa inyo. Walang transparency sa media. Bakit kanyo? Siyempre, mabubuking sila. Sasabihin nila, ano pa namin, i-verify pa namin sa forensic to. Pagdating na ng result, sasabihin nila, 99.999% na ito yung missing sa Bungeros. Pero hindi naman pinakita sa media. Tignan mo, anong ginagawa ng mga divers? Bakit nasa taas, nasa surface naman sila? Kala ko ba divers kayo? Kunwari na nandun sila, nakatampisaw, siguro nagsuswimming lang. Hindi, totoo. Ayun, meron ayan. Tingnan nyo ano nangyari doon? Ba't putol? Nag-dive siya. Nag-dive. Nakita nyo yun? Nag-dive siya pero umibabaw ka agad. Tingnan nyo. Yan na, nag-dive Nag-dive. Tingnan nyo Di ba dapat nasa pailalim na siya? Tingnan nyo Ayan yung paa. Tapos, nag-surface ka agad. Ayun Ay, nako, huling-huli yung mga kabulastugan niya. Ayan Grabe kayo. Ayan. Naka-ready daw. Alam mo, parang nagtatambay lang sila dyan. Pero yun ninyo, sa lawak ng Taal Lake, dyan lang sila nakafocus. Nung in-interview si alias Totoy, hindi nga niya alam kung anong eksaktong parte ng lake. Sino nagsabi na dyan kayo na mag-concentrate? Kung kagaya yung nawala yung Malaysian Airline, di ba? Sa lawak ng Indian Ocean, Pacific Ocean, hinanap nila. Talagang ang ginagawa, buong mundo nagtulungan na mag-search and rescue o mag-search sa buong Ito, nakatambay lang sila sa isang parte. Ibig sabihin, dyan sila nakakonsentrate. Parang dyan lang. Ang tanong, sino nagturo? Kasi mismong si alias Don Totoy Mola, hindi nga niya alam. Ito, tignan nyo, nagtatambay lang sila dyan, Ganyan ba yung nagsa-search? Hindi matatawag na search yan, nakatambay lang kayo dyan. Tatalon daw yan. Coast Guard. Yan, tas nakat. Ewan ko kasi, ba't ganun? Panay-cut naman kasi itong video ng ayan na red. Yan ba yung 4 years? 4 na taong panggugoyo sa taong bayan. Hindi sa tayo tumatawa. I mean, napakahusay, napakaganda nga naman kung ganito merong ginagawa ang gobyerno natin. Pero itong ginagawa nila, malinaw na ginugoyo ang taong bayan. Tingnan nyo naman yan, Saan ka nakikita bubuo yung sako? Tingnan mo, ganyan kalayo ang media. Kung talaga sila, dapat nagsama sila ng media dyan sa mismong boat. Hindi, to be honest, kung talagang may transparency ang ginagawa nila at wala silang tinatago at hindi mag-iisip ang taong bayan na ito ay tanim, nagsama sila ng media dyan sa lapit. Alam nyo, hindi nila pinapalapit yung mainstream media.
Hindi nila. Oh, naririnig yung chismisan nila? Kasi ang layo nila eh. Oh, ba't kanina pa to? Kanina pa siya nandyan. Lumipas na yung oras, nandyan ka pa. Kailan ka ba magdadive? Si Mami, yung baka pwede, hindi pala inangat. Oo. Yan pala hindi maka-under kanina. Putang ina niya. Oh, yung sa kaliwa. Chismisan na lang sila. I-rescue lang pala yun. Hindi pa uma-under. Oo. Nasaan na yung diver? Ayun na, pinahinto na sila. Ayun na, may abot oh, may abot. GoPro. Nabot yung kamay oh. O yun, nabot yung ano, GoPro. Walang media dyan. Kung talaga sila dapat may media. Yung pala yung PR. Ayan o, tingnan nyo, very calculated. At sila lang talaga ang nagko-cover. Ayan o, may taga-video. Ayan o. Ano talaga makikita ninyo na kontrolado nila kung ano yung dapat lalabas. Syempre itong mga media, zinom nila yung kanilang camera. Ayun oo. Oh. Ayan. Wala pa. Hindi ko pa alam nga. Oo, parang sako nga. Parang bangus. Diba? Tapos, may na-retrieve daw sila. Tingnan nyo, kinuburan nila ng garbage bag. Yung maitim. Ayan, oh. Ayan, ano yan? Asan yung transparency dyan? Ba't nyo kinuburan ng ganyan? Oh, bagong-bagong. Oh, sige, kinuburan ninyo. Pero wala akong makita. Paano nyo nakuha yan pa? Bumalik na sila sa Pampanga. Pansinin ninyo kung gaano sila ano yun, close. Ano yun, ano sila yung kanilang access, I mean, the access of information, very sarado. Highly secured, hindi ka basta-basta makapag. Tingnan nyo dito sa pagbaba ng mga soko, tingnan nyo, very kontrolado. Pinapaalis yung media, tingnan nyo. Tabi. Tabi. Oh, tabi. Lahat kayo dyan. Oh, sabi ng media, ayaw tayong... Oh. Nasaan yung transparency dyan? Paano kami maniniwala? Oh, tingnan nyo ayun, may tumatawag. Tapos, nakita ninyo may formation na sila dito. Tinatakpan nila yung media Ayan, tapos ito, taga-abog ng mga media. Kalkulado yung kanilang bilang yung kanilang move. Bawat step binibilang nila kasi baka makitaan kasi sila ng kanilang, yung estilo ba nila na may something. Very well coordinated sila sa isa't isa. Ayan ayan, may taga walkie-talkie dyan. Bilang. Kalkulado mga galaw. Diba? Ano meron dyan? Tinatakpan ninyo? Diba? Tapos ganyan na. Tingnan natin ayan. Okay. Okay. Ayan ayun yung nandun tinatago nila. Ayan Hindi natin nakita kung paano nila na-retrieve yan. Sobrang patago. Sobrang tago. Ano yan? Bagong-bago. Kung ito po, di ba, dapat basa-basa na yung mga yan?
Basa pati yan dapat. Hindi, oh, tinakpan niya. Ano meron dyan? Bakit ayaw niya ipakita? Kung talaga. Ayun na, nasa bag na itim. Oh, nasa bag daw na itim. Oh. Ano to? Para may pakita lang na nag-search kayo, ganon? Pero ayaw nyo naman ipakita talaga. Ito, niloloko nyo lang itong mga pamilya ng biktima, oh. Ni sila nga, hindi sila makalapit eh. Karapatan nila yan. Access sila din. Immediate family dapat. Anong ginagawa? Tingnan nyo. Tingnan yung pagbuhat, oh. Ayun, oh. Ay, hindi. Akala ko ito yung sako. May tinatago yung mga to. Alatado eh. Tapos magpa-interview, tingnan natin. Malaki ba yung mga sako po? Malapit ba dun sa napagkikitaan din dun sa kahapon? Yung mga sites kasi, di ba, na-mention namin may search pattern. So may straight line tayo na search pattern. Tag 100 meters yan. So yun yung binabaybay ng divers natin. Then naglalagay tayo ng flotation device. Wala man ako nakitang flotation device. Atin yung isang suspicious na object dun sa baba. So ganun yun, tinataging natin. Naglalagay tayo ng coordinates para dumating yung... Parang napaka technical yung mga sinasabi mo. Pero I did not see that dito sa mga wala akong nakitang ganyan na pinagsasabi mong flotation. Asan yun? 100 meters? Every 100 meters? Nasaan? Wala akong makita. How does corpse look like after 4 years buried under a lake bed? Ito yung mga senaryo. Skeletonization. Soft tissues, including skin, muscles, organ would decompose, leaving behind a skeleton. Okay, may skeleton na mangyayari. Pero ang mangyayari dyan sa skeleton na yan ay fragmentation. Ano po yung ibig sabihin pag fragmentation? Ganyan po. Hindi na po siya buo-buo. In fact, pa natin, ito 10 cm na to. Hindi ko alam kung ilang year ito, pero pag 4 years ang pinag-uusapan, as in lasog-lasog na yan. Mineralization, pwedeng ganun. The bones might become mineralized. In terms of appearance, sabi niya, skeleton, fragmented bones, potentially scattered throughout the sediment. Bone fragments, individual bones such as vertebrae, ribs, long bones might be visible but would be heavily fragmented. Ibig sabihin, hiwa-hiwalay na maliliit. Oo, ganun yung mangyayari. Even to the point na fossilized yan. So, anong ginagawa nyo? Pinagluloko ninyo ang taong bayan with this one. Alam nyo kasi, sa totoo lang, 4 years po yan na nasa ilalim, sabi. Ang sabi ni alias Totoy, sinasamaan daw ng isang sakong semento. Pero bakit yung nare-retrieve ninyo ay ganito ang itsura, nasa sako? Ayan Nasaan yung sako ng semento, 'di ba? Halimbawa, isang bangkay. Tapos itali nila sa sako ng semento. So ibig sabihin, nakahiwalay yung sako doon sa katawan. So most likely, ang hiwa-hiwalay na yan sa ilalim, hindi po siya nakatagong ganyan nakasako. Kasi kung isasako mong ganyan ang bangkay, lulutang at lulutang po yan kasi walang pampabigat. Kaya wag niyong goyohin ng taong bayan. Yung pinapakita ninyo ngayon na sasabihin nyo, nakasakong mga buto-buto. Sinong pinagloloko ninyo? Akala ko ba nakatali yan sa nakatali yan sa sako ng semento para hindi siya lulutang? Kasi ang katawan natin, alam naman natin eh. Pag ikaw po ay pinalubog, lulutang at lulutang ka. Oo, pag may nalunod, lulutang yan. Pero,
4 years, walang lumutang, tapos ngayon meron kayo na-recover, nakasako yung mga buto-buto. Paano nangyaring hindi lumutang yung mga yan? Pagloloko nyo yung taong bayan para lang may masabi na meron kayong na-retrieve. Alam na namin yung susunod na mangyayari dyan. Lalabas yung forensic result kuno at sasabihin nyo 99.999 na sila yung mga missing sabongeros.